worthwhile of price commodity for food preservation and seasoning. Pag ikaw pala nagkaroon dati ng tinatawag na asin, literal na asin, ay para ka na nakabili ng ref. Wala namang ref dati, hindi po ba? Ang asin ay preservative upang tumagal ang isang pagkain. Lalo na noong unang panahon na wala pang refrigerator. Gaya sa panahon natin ngayon, tambak ang asin sa mga sitserya na kinakain natin. Kaya ang dami ng UTI na may sakit, nakakaliit pa. Matakaw sa noodles, ang daming asin niya. Bakit? Para hindi mabulok ang pagkain. Yan ang trabaho ng asin. Ano po? Mga sitserya, ang aalat. Di ba? Pag kumain tayo, itataktak pa yung plastic. Para hanggang sa dulo. Kasama yung mga MSG dyan. Di ba? Wala tayong kaalam-alam, hindi pala nating nilalason ang ating mga katawan. Sapagkat yung mga pagkain na yan ay gawa ng tao. Ang gawa ng Diyos, isda, gulay, pero ayaw kainin ng tao. Bakit may mga panahon na dami-dami ng mangga, dami-dami tuloy ng langaw? Kasi ginawa ng Diyos yan para ibigay sa tao at kainin ng tao. Ano po? Kaya yung asin, makikita natin po dito, ay isang napakagandang nilalang ng Diyos para tumugon sa pangangailangan ng mga tao. Ayon sa Biblia, ang asin ay may ilang mga konsepto at kahalagahan na dapat maunawaan ng isang lingkod ni Jesus. May ilang mga taludtod sa Biblia na nauugnay sa asin. Tingnan po natin yung mga talata. Pampalasa at preserbatiba. Ayon sa Levitico chapter 2 verse 13, at titimplahan mo ng asin ang lahat ng alay na iyong handog na harina. Hindi, huwag mong titiising magkulang sa iyong handog na harina ng asin, ng tipan ng iyong Diyos. Lahat ng alay mo ihahandog mo may asin. Parang ang lalabas bakit? Tinitikman ba ng Diyos yan? Hindi, yun yung kasi yung utos ng Diyos. Ano po? Na hindi pwede mong bawasan o pwedeng dagdagan. Sa Exodus naman, nakalagay po sa chapter 30, verse 34 to 35, at sinabi ng Panginoon kay Moises, magdala ka ng mabahong espesya, estacte at onysia at galbano, mabahong espesya na may taganas na kamangyan, na magkakaisa ng timbang, at iyong gagawing kamangyan na isang pabangong ayon sa katman ng manggagawa ng pabango na tinimplahan ng asin na paulos at banal. Kanya laging may pangsangkap na asin. Ano po? So, hindi lang yan ang gamit ng asin kasi sa mga probinsya, di ba, yung asin, ginagawang gamot. Ano ba yung binababad sa paa na may maligamgam? Pagtanggal pa ng alipungan? Parang gano'n. Gamot din yung asin. Kung gayon na ang asin ay totoong mahalaga bilang isang preserbatiba at pampalasa. Nakikita niyo po, napakahusay gumamit ng Panginoong Yesus ng mga halimbawa. Ano po? Ano ang katangian ng asin? Pampalasa sa mga pagkain, pagpapanatili ng pagkain. Bukod sa literal na asin, may mga simbolikong pahulugan din ito sa Biblia. Kamangha-mangha ang paglikha ng Diyos sa asin. Ganon din sa iba pang pampalasa na ibigin niya para sa tao. Pag tayo nagluluto, di ba, may mga laurel, may paminta. Yung iba, galit na galit sa paminta. Nilalang ng Diyos yan bilang pampalasa. At baka kasi ka, nilagay-lagay may paminta rito. Nasisinok tuloy ako. Diba? May galit na galit sa ampalaya kasi kay pait-pait daw. Di kung po kainin mo, hindi pa pa. Diba? May mga nakialam pa doon sa lumikha. Ano? So, pwede mo naman piliin ang iyong kakainin. Awit 104:24, O Panginoon, pagkasari-sari ng iyong mga gawa. Iba-iba yung ginawa ng Diyos Ano? Sa karunungan ay ginawa mo silang lahat. Ang lupa ay puno ng iyong kayamanan. Napakabuti ng Diyos. Hindi niya iniwan yung tao, ibinigay niya lahat ng pangangailangan niya. Depende sa iyong panlasa. May matabang, may matamis, may mapait. Ikaw pumili. Pero hindi na kailangan questionin pa tungkol dun sa mga nilikha ng Diyos. Ano? Kasi yun ay para sa tao. Kaya makikita natin, ayon dun sa talata, na yung lupa daw ay puno ng kayamanan. Kasama na niya yung asin. How many are your works, O Lord, in wisdom you have made them all? The earth is full of your creatures. Kaya nga wala tayong ibang dapat gawin, kundi magpasalamat lang sa Diyos. Ito bumugulo sa akin. Para saan ang asin sa ibabaw ng kaldero?
Hindi ko get. Pang-ano ba yun? Para daw hindi mailaw. Eh ngayon po sa pag gumamit tayo ng mga napapanood natin sa Google, ang sinasuggest tissue. Kung malambot, ilagay mo lang yung tissue kasi i-absorb yun. O kaya yung tasty. Yung tasty daw, ganun mo lang. Hindi asin. Yung asin nasa labas pa eh. Ewan ko kung anong meron doon, ano po, na itinuro sa atin. Ang mga Kristiyano sa huling bahagi ng panahon ay maitutulad sa asin. May malaking bahaging ginagampanan sa buhay. Ayun pala kung bakit tayo tinutulad sa asin. Tingnan po natin. Magsilakad kayo na may karunungan sa nasa labas. Sabi ng aklat ng Kolosas, na inyong samantalahin ang panahon. Habang tayo may nakikisalamuha sa mundong ito, dapat lumalakad tayo na may wisdom. Ano po? Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin. Yan, sabihin, lahat ng sinasabi mo may sense, hindi nonsense. Ano? Lalo na, kung ang mga kausap natin halimbawa, hindi pa mananampalataya, medyo ingat. Kasi tinitingnan tayo niyan kada linggo. Bakit gano'n? Sabi nila, nagsisimba sila. Bakit? Nung nakasama ko yun, ba't gano'n? Bastos ng bibig. Yun. Kasi lagi po tayong pinupuna. Ano? Lahat ng nagsisimba, tinitingnan tayo, umaalis ng bahay, maayos ng maganda para tayo ay haharap sa Diyos. Pero minsan, nakakalimutan natin yung ating paniniwala sa Diyos at nakapagsasalita tayo ng mga bagay na walang kwenta. Yun, no? Ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin. Bakit? Upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Pagka kapwa mananampalataya, okay lang. Kahit ba tayo magbiruan, abot natin yan. Pero yung hindi mananampalataya, medyo makikiramdam tayo sa paligid. Merong hindi mananampalataya, mapulaan tayo mga nagsisimba. Kasi tingin nila sa atin, perfect. No, ay para tayo daw mga hindi nagkakamali. Para daw tayong laging mahirap kausapin. Na parang lagi lang tayo nasa isang sulok na hindi marunong makasalamuha. Parang ganon, ano, ang nangyayari sa atin. Kaya, sinasuggest ng aklat ng Kolosas na hanggang doon sa pananalita, dapat ay nasasakop ng ating Panginoong Yesus na yung ating sasabihin, ibig sabihin ay may saysay, may kwenta, may lasa na kagaya ng asin, magkalasang asin. Walk in wisdom toward those who are outside. Ayun, no? Yung wala dun sa awal, ano ho? Yung nasa labas daw. Dapat pag nakisalamuha ka sa kanila, may karunungan. Bakit? Eh, hindi mo mahahatak yung mga yan. Hindi mo ma-i-influensyahan yan. Hindi mo yan maisasamba sa pagsamba. Kasi sa'yo pa lang, tisod. Parang ganon. Walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. So napakahalaga pala noon na yung ating pananalita ay mayroong magkalasang asin. Sa panahon ni Apostol Pablo, salt served primarily as a preservative, keeping meat from spoiling. It was valuable enough to be used as a form of currency. Paul's use of this metaphor has more than one meaning. Kasi ginamit niya magkalasang asin. The believer's words are to preserve the message of Christ, helping it effectively reach as many people as possible. What a Christian says ought to add value to the conversation. Our words should be uplifting or helpful. Finally, the truth of our renewed Christian lives ought to be clear in the different flavor of how we speak and act. Binabantayan kasi tayo ng iba. Ano po?